Panginoon sa buong linggo na pag-iingat sa bawat isa sa atin at sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. We are here once again to celebrate, kapatid, to thank God. Nandito ka. Amen? Amen? Dahil sa Panginoon at nandito tayo sa pagkatais nating magpasalamat sa Panginoon. Amen? We are here. Sabi ng salita ng Diyos, 2 or 3 gather in my name, there I am in the midst of them. Amen? God is there, kapatid. Amen? The presence of God is there, kapatid. Amen? Sapagkat wala tayong ibang tinataas, kundi ang Panginoong Yesus sa lugar na ito. Siyang ating Panginoon tagapagligtas at pinagbubulay-bulayan natin ang kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Nag-guide sa atin, lalo po sa panahon na ito. And truly, salamat po sa Panginoon because binigyan niya tayo ng pagkakataon minsan pa sa araw ng buwan ng Pebrero na kung saan ay pinag-uusapan ang patungkol sa pag-ibig ng Panginoon. At makakarinig tayo, napapanood natin sa media ang iba't ibang response, iba't ibang reaksyon patungkol po sa pag-ibig. Amen? And thank God sapagkat yan po yung message si Lord sa atin sa araw na ito, kapatid. And alam niyo po, napakasarap umawit at magpuri sa Panginoon. Amen? Ang ganda po ng tinuturo sa atin. So ang pinag-uusapan natin ngayon, ito po yung continuation. It's about genuine love. Amen? Amen? Yung about sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Na hindi nagbabago. A strong love. Amen? Reliable. Very beneficial, kapatid. Amen? Na talagang kapakipakinabang sa buhay natin. Without God's love, genuine love, kapatid. So ang pag-ibig ng Diyos is genuine. Tunay na pagmamahal, kapatid. Amen? At sabi ko nga kanina, ay salamat sa Panginoon. Amen? Because meron siyang ginagawa palagi. Amen? Simula pa lang, bago pa lang matapos ang taon ng 2020, marami tayong panalangin, marami tayong dinidesire sa Panginoon. Amen? At bilang pastor, amen, salamat sa Panginoon sa mga preparation na ginawa niya bago pa lang matapos ang taon. Amen? At talagang salamat sa conviction, salamat sa ginagawa ng Panginoon sa buhay. And isa sa desire natin na talagang ma-establish ang lahat ng fellowship. At salamat po. At na-establish na ngayon yung lahat ng fellowship na meron tayo. Kaya salamat sa mga nanay na nakakadalo na sa online fellowship natin. So, isang malaking bagay po yon. Amen? Kasi there are so much pain. Nung nakaraan ay na-share ni Pastora about Jabez. Siya ipinanganak sa pain. Amen? Matindi ang trouble pero nakita natin ano yung lunas. Papaano gagawin sa mga pain. At ngayong umaga, isa po yan sa nakikita kung matatalakay natin patungkol sa mga pain na yan. At sa buhay na ito, whether we like it or not, dumadaan tayo doon. Bawat isa sa atin. At iba-iba yung pain na pinagdaraanan natin. Amen? Somehow, we don't expect, pero nangyayari yung pain na yan. Amen? And thank God, kaya napakahalaga po na sa pag-ibig ng Panginoon, ito pong pag-aaral natin patungkol sa genuine love ng ating Panginoon ay napakahalaga nito para sa atin bilang mga mananampalataya. At makikita po natin na talagang kung paano si Lord gumagawa. Sabi po noon ng kanta, alam niyo po, yung kanta natin kanina, napakahalaga. Amen? Nung unang first service natin, hindi ko siya masyadong nabigyan ng pansin doon. Sa iba ako nakatutok sa kanta na yon. Pero kanina, isa sa malagandang paalala ng ating mga awitin, kapatid. Amen? Napakahalaga ng pagpupuri sa Panginoon. Kahit marami tayong mga problema, kahit nasa gitna ka ng pain, napakahalaga po sa Panginoon ang pagpupuri at paglilingkod sa Panginoon. And sabi doon, kapatid, isang mahalagang nakikita natin, Lord, sabi doon, I'm alive and well. Amen? Sabihin, tayo ay buhay at maayos. Tayo po ba'y buhay at maayos? Amen? So sabi doon, I am alive and well because the Spirit is within me. Nakuha niyo po yon? Kaya tatandaan po natin, ayan po ang reminder. Ikaw at ako ay totoong mananampalataya ni Kristo, you will become alive and well. Amen? So ibig sabihin, we are not alive. We are not well. Hindi talaga tayo buhay sa harap ng Diyos. Patay po tayo. It is because of sin. At hindi maayos ang buhay natin lahat sa Panginoon. But because of the Spirit of God, because nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, tayo ngayon ay mga buhay at maayos. Yan, patuloy na inaayos ng Panginoon. Yan po yung reminder bilang mananampalataya. At ngayon, sabi doon sa kanta, kapatid, I pray, kaya dalangin ko sa Panginoon, Lord, help us to realize, help us to know, help us to understand and experience your genuine love.
Amen? True faith sa ating Panginoon. Kaya po, napakahalaga ng totoo, tunay, kapatid na pananampalataya. Hindi lamang tayo maging buhay at maayos sa Panginoon, but we will experience the deep love. We will understand the deep love. Maintindihan natin yung malalim na pag-ibig. Sabi doon, how deep, how wide, how great God's love is. Yan po yung gustong ipaunawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Very important po yan. Na bagamat tayo ay patay at hindi maayos, pero bilang mananampalataya, dapat maklear sa atin na yan ang gusto ni Lord na maintindihan at maunawaan at maranasan natin. Amen? Kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, amen? Kung gaano kadakila. Sabi nga doon, amazing love. Amen? Today, maraming Kristiyano, even the Christian believers. Amen? Amen? Kung tatanungin ko po kayo sa buhay ninyo, gaano po kalalim, gaano po kalawak, gaano po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen? So nakita po natin from the start na tayo po ay lumapit sa Panginoon, tinagpo tayo ng Panginoon, tayo ay mga patay at hindi ayos sa harap ng Diyos. Amen? Pero siya po ang nabigay sa atin ng pananampalataya. Siya po pumili sa iyo at sa akin para lumapit. Walang pwedeng lumapit sa Panginoong Yesus at pananalig sa Kanya ayon sa Kanyang kakayanan. Ikaw at ako ay bunga ng pag-ibig ng Panginoon. Nilapit niya tayo kay Yesus. Amen? At nawa makita natin yan. Yung mga purpose niyan sa buhay natin. Why God choose us. Amen? To be His people, kapatid. Yun. At isa doon nakikita ko, yun. Napakahalagang maunawaan natin at maranasan mo. Makita natin yun, ma-realize natin at maintindihan natin how God loves you. How deep, how deep, how wide, how great, kapatid. Truly, it is amazing love. Amen? It is amazing, kahanga-hangang pag-ibig, kapatid. Let's value God's love. Amen? Sabi nga doon, iniwan niya ang langit, ang trono, karian, kayamanan, para bumaba para sa iyo at sa akin. Amen? Ganong katindi ginawa niyan, kapatid. At makikita natin kung ano ang kanyang pinagtiisan niya pa. Hindi lang siya bumaba eh. Pinagtiisan niya ang krus para sa iyo, para sa akin. Amen? Amen? Hinarap niya lahat ng shame, ng sufferings, ang death with joy. Kaya nakita natin, sa kabila ng shame, ng sufferings, ng death na yun na hinarap niya doon sa krus, siya po'y nagtagumpay. Because there is joy sa kanyang puso. Kasi alam niya, naintindihan niya. Kaya napakahalaga ngayong umaga, kapatid, sa buhay natin, ito pong pag-aaral natin patungkol sa pag-ibig ng Panginoon, kapatid, about the genuine love of God. Once again, tayo po ay, let's prepare our hearts, amen. Tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon ngayong umaga. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Kapatid, palakpakan mo ang Panginoon. Amen? Rejoice, kapatid, in the presence of the Lord. You are in the presence of the Lord, kapatid. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Alam niyo po, naalala ko pag tayo ay pinatawag ng presidente, o minsan ng kapitan, ng mayor, ng presidente, paano ka haharap sa kanya? Paano ka haharap, kapatid? Amen. Ngayong umaga, hindi lang tayo maharap sa kapitan, hindi lang tayo maharap sa mayor, hindi lang tayo maharap sa gobernador, hindi lang tayo maharap sa presidente. Tayo po'y humaharap ngayong umaga sa hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos, kapatid, ngayong umaga. Amen? Amen? He knows everything. Kitang-kita niya tayo, alam na alam niya ang buhay. Amen? Let's grab the opportunity. Amen? Lahat ng gustong humarap kay Presidente, they grab the opportunity para lang makaharap ang Presidente. Amen? At kung ano man ang pwedeng mangyari at ma-receive niya doon, higit pang magagawa ng Diyos. Kaya sa umagang ito, kapatid, once again, let's enjoy the presence of God. You and I, we are in the presence of the Lord. Amen? Where the presence of the Lord, there is everything. There is joy, kapatid. There is victory. There is peace. Lahat ng hahanapin mo, nasa Panginoon. Kaya ngayong umaga, nais ng Diyos ipadama sa atin yung kanyang genuine love. How deep, how wide, how great
amazing love, kapatid. Minsan pa, palapakan natin si Lord. Hallelujah! We give you praise, O God. Ito po yung ating text. Minsan pa, amen, isang verse lang po yung ating tinatalakay. At ito po yung John 15:11. Pero of course, ngayon pa lang, ay sabi ko nga dyan, ay ito po, kayo na lang po bumasa. Ito po yung pinaka-text natin, John chapter 11, verse 1 hanggang 45. Pero dito po, dahil ito po ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos, dito pa lang mababasa natin, ang ating Panginoong Yesus, ang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo, ay bumaba sa langit. At ito pong mga, si Marta, si Mary, yung sister ni Marta, at si Lazaro na magkakapatid na yan, mahal ng Panginoon. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Amen? Now Jesus loved Martha and her sister Mary and Lazarus. Amen? Minahal niya. Amen? Minahal niya. At nakita natin sa buhay nila, dahil sila yung mga mananampalataya, nagtiwala sa Panginoon, matindi yung kanilang naranasan sa buhay. Matindi yung naging sitwasyon nila. At makaka-relate tayo. Ano man ang sitwasyon, kondisyon ng buhay mo ngayon, parang makikita natin doon sa buhay nila na magkakapatid na ito, si Martha and her sister, si Mary, na nagbuhos ng pabango na, tingnan niyo po si Mary, iyan po yung Mary na nagbuhos ng pabango, na ang halaga ng pabango ay higit sa 1 taong sweldo. Amen? Amen? Nakita niyo po yon. Dahil naranasan nila the amazing love, the genuine love, kapatid. Talagang naintindihan nila. Kaya ito po yung ngayong umaga. Talagang nakikita natin, gusto ni Lord maintindihan natin the genuine love of God. How deep, how wide, how great. It is amazing love. Kaya makita natin yung naging response sila. Dito pa lang sa lupa yan. Nakita natin kung paano ni Mary. He was touched. Man, to do these things, kapatid, binasag niya yung pabangot, binuhos. Ano man ang kanyang naging konsepto noon, kaisipan. Man, ano kaya yon, kapatid? Bakit niya nagawa? But first, kasi mahal niya ang Panginoon. Dahil minahal siya ng Panginoon, na-experience niya yun eh. Kaya yung ngayong umaga, it will change the life. The love of God will change your lives. Kaya napakahalagang ma-realize natin how deep, how wide, how great, how amazing God's love is into our lives. Kasi marami tayong kaharapin sa mundong ito. Hindi biro ang kinakaharap natin sa mundong ito. Pero dahil pag naintindihan natin ang pag-ibig ng Panginoon, like this, brothers and sister, kapatid, yung tatlong magkakapatid na ito na si Martha, si Mary, si Lazarus, kapatid, nakita natin, alam natin, si Lazarus, nagkasakit lang, pinarating kay Jesus, pagdating patay na, 4 na araw ng patay. Nangangamoy na. Pero kapatid, ito po, kaya itong text na ito, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory. Salamat muli, Panginoon. Nawa, kahit itong linggo lang na itong nagdaan, nakita namin how deep, how wide, how great your love, Panginoon, na pinarana sa amin. Ngayong umaga, tulungan mo kami to realize, to know, to understand, and to experience truly, continually, your genuine love, O God. Your amazing love, O God. Because you loves us, Lord. You choose us, pinili mo kami na manalig sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay nagmula sa iyo. Ang lahat ay dahil sa iyong pag-ibig. Hindi kami dahil mahusay at naintindihan namin ang salita mo, but it is because of your love. You choose us, Lord, to come before you. And Lord, thank you once again for reminding us through the songs, Lord. Dahil sa aming mga pagpupuri ng mga awitin, Panginoon, you remind us that bawat isa sa amin, each one of us, Lord, will become alive and well because your Spirit is within us, O God. Sa aming pananampalatayan totoo sa iyo, we will receive your Spirit, O God. And that Spirit, O God, will make us alive and well, O God. And help us continually this morning, Lord, to experience, not only to see, to understand, to realize and know, but help us, Lord, help us to experience continually your genuine love, O God, Lord, that will bless our lives, that will bring us victory, O God. Salamat, Panginoon. Ngayong umaga, hawiin mo nga po, I rebuke all the words of the enemy. Everything that will hinder to your words, O God,
sa gawain na ito. I rebuke it in the mighty name of Jesus. Allow these people, allow all of us to have concentration and focus. To Lord, listen carefully of your words about your genuine love for us, O God. Help us to understand and experience, O God, right now, in the mighty name of Jesus. Prepare our hearts, Lord. Let every word, Lord, na maitanim sa aming mga puso, we claim, Lord, that it will works, Panginoon, sa aming mga buhay. It will touch our lives, O God. It will change our hearts. It will change our mind. It will change our spirit, O God. It will change, Lord, it will bless us, O God. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ma-enjoy namin ang genuine love mo sa umagang ito through your word. Speak to us, O God, Lord. Let your voice be heard, Lord God, ngayong umaga. And touch your people and help us, like you, to move deeply, O God, in the mighty name of Jesus. Once again, thank you, Lord, for this word. Help us to enjoy. Ingatan, pagpalain mo ang aming mga pamilya. Speak to us right now in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Amen, amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa, kapatid. Purihin po ang ating Diyos. Amen? Sabi nga ang Diyos ay tapat at mabuti. Minsan hindi man natin appreciate, but it is true. Ang Diyos ay tapat at mabuti sa iyo. Amen? At ngayon, kapatid, salamat po. Kaya ito ang buhay ng bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Amen? Tayo nandito ngayon upang magpuri, magpasalamat at pakinggan. Minsan pa ang salita ng Panginoon upang lalo nating maunawaan. Especially ito pong about the love of God, the genuine love of God. Amen? So once again, kapatid, sabi nga doon, we all experience time of great loss. Amen? So tayo ay dumadaan doon sa mga great loss. Amen? Matinding kawalan, matinding pagkatalo, failures, depression, amen? Pagkabagsak, distraction, pagkawasak. Nararanasan ito sa mundong ito. Yan ang buhay sa mundong ito. Kahit anong gawin natin, amen? Kahit yumaman pa tayo, kahit gaano pa katindi ang ating makuha sa mundong ito, tayo ay daraan dito sa bagay na ito kasi yan ang buhay sa mundong ito. But because, kaya nga maintindihan natin ngayon, but because God loves us, amen? Because God loves us, mahal tayo ng Diyos, kapatid, amen? So ang nais ng Panginoon na tayo po ay makalaya, amen? Sa ganitong klaseng buhay sa mundong ito. Amen? Heaven and earth will pass away. Hindi natin pwedeng ibuhos. Ang mga tao daw na walang alam sa salita ng Diyos, binubuhos ang sarili sa pagkain, sa pag-inom, at sa pag-aasawa. Sabi. Amen? Amen? Ibig sabihin, nabubuhay para lang sa mundong ito. At sabi doon, kung ikaw ay nabubuhay lang at gumagalaw para sa mundong ito, ikaw na ang pinakakawawa sa tao, sa mga tao. Tayo kawawa. Amen? Kaya be reminded of God's word, kapatid. Yan ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa mundong ito. Kaya nga, as a believers of Jesus Christ, alam niyo po, nagba-Bible study ako ngayon, bagong bukas ang Bible study. At salamat sa Panginoon kasi yan yung sinabi ko kanina na yan ang prayer natin bago pa lang matapos ang taon ng 2020. Amen? At salamat sa Panginoon at ngayon meron tayong mga C2S sa mga nanay na established na ang lahat ng fellowship from kids, from youth, YA, ladies, and men's online. Amen? Kaya let's invite continually at the same time. Ito po, si Kuya Anthony bilang outreach head ay yun, patuloy na maka-open tayo ng mga Bible studies. Kasi napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. We need God's Word. Sabi nga doon sa itinuro ni Pastora, darating isang araw na kahit anong hanap mo ng salita ng Diyos, wala na. Ipagbabawal na yan at wala nang mapapakinggan. Amen? So napakahirap ng sitwasyon na yun. So ngayon pa lang, punuin natin ang ating puso't buhay ng salita ng Panginoon, kapatid. So that we will not live in pain and regrets. Amen? Ma-enjoy natin yung ating buhay. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. At sinimulan ko doon. Amen? At ngayon, reminder yon sa bawat isa sa atin. Na ngayong umaga, bilang mananampalataya, amen, hindi lamang tayo alive and well kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon because the Spirit of God is within us, nagahari ang Espiritu ng Panginoon sa mga nanampalataya sa Kanya at ang isang taong sumasa Kanya ang Espiritu ng Diyos, sa harap ng Diyos siya ay patay. Without the Spirit of God, sa buhay ng isang tao, patay siya sa harap ng Diyos. Amen? At hindi siya magiging maayos kailanman. Nawa, ma-appreciate natin yan, salita ng Diyos na yan sa buhay natin. Amen? At ngayon, bilang mananampalataya, we are a new creation.
tayo ngayon ay nilikang bagong nilalang. At sabi doon sa salita ng Panginoon na magpapaalala sa atin bilang mananampalataya na ikaw ngayon, you are children of God. We are child of God bilang mananampalataya. You are citizens of heaven. Hindi na tayo citizens dito. Amen? God wants us na makabalik tayo doon sa ating citizens, sa ating bayan na nilikha ng Panginoon. Amen? Amen? And we are now a holy people. Yan po tayo bilang mananampalataya. Amen? And sabi ko nga doon, salamat Panginoon. Kasi itong aking binabible studyhan, bago lang siya, nakadalawang beses pa lang ako. Alam niyo po yon, itong Thursday, nung ako po yung nag-Bible study sa kanya, sabi niya doon, Pastor, ibinigay niya sa akin, may binigay siya sa akin, 9,000. Ano yung 9,000 na yan? Ito po yung tithes ng anak ko. Anak niya pa lang yun. Amen? Nakita po natin. Ibig sabihin, nakikita natin, tinitingnan ko yung kanyang buhay, nandun siya sa kainitan, sa kauhawan, at kasabikan. Damang-daman niya yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya lahat ng kanyang mga tauhan sa restaurant, kinukontrol niya, kailangan umatin muna ng Bible study. At nag-i-invite siya. Amen? At hindi nga lang sila makasimba ng umaga kasi sila ay very busy. Meron silang babuyan. Doon sa Dasma Tree, sila ngayon ang pinakamalakas doon na babuyan eh. At sila din, yung restaurant na aming pinagbabayulsadihan ay ginagamit niya yun sa Panginoon. At nakita ko po yung heart niya. Hindi lang siya naka-attend ng ladies. Hopefully next week sa online makaka-attend siya. At nakita ko po yung kanyang, sabi ko, Lord, gamitin mo ito. Kaya I decide na, dahil gusto niya, pangalagaan ko muna siya. Sinimulan ko po siya doon sa pag-ibig, naramdaman ko sa Panginoon. At ngayon, nandun na kami natatapos na kami doon, katatapos na namin sa broken relationship restored by God's love. Amen? At napakahalaga. Amen? So, kahit na wala pa, hindi pa siya natin nakakasama. Pero nakita mo siya nakatayo sa salita ng Diyos. Yung kanyang puso ay tinats ng Panginoon sa panahon ng pandemya. Amen? Nakita natin, walang pandemya sa mga taong totoong nagmamahal sa Panginoon at nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ay maintindihan natin na itong genuine love of God, if we experience, nararanasan natin ito kapatid, talagang it will flow sa ating buhay. Amen? Doon nagkakaroon tayo ng humility, doon tayo nagkakaroon ng endurance, ng faithfulness. Amen? Doon tayo nagkakaroon ng tinatawag na joy in serving God. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, sa Kanya ito eh. At marami man tayong pain, marami man tayong trouble na pagdaanan sa mundong ito, but because of this love, how deep, how wide, and how great, it is amazing love, kapatid. Talagang our lives will become fruitful lives, kapatid. Nagiging kapaki-pakinabang ang buhay. Amen? Kaya sabi niya, nawa, Pastor, magkaroon na tayo sa hapon. Kasi talagang sa hapon lang kami. Actually, siguro po kami, mga 9 na kami. Bilangin niyo po, ilan na lang ang idadagdag nun para magkaroon na tayo ng mabuo na yung third service natin sa hapon. Amen? At talagang excited akong pangalaga kasi talagang pinapakita niya. Sabi nga, if you love somebody, show it. Pag mahal mo si Lord, hindi tinatago yun, pinapakita niya. At isa sa makikita natin, bakit ko po sinishare yun, according to the Word of God, sa mga pag-aaral natin, maraming beses na nakita natin about prayer, about anointing, about growth, about spiritual. Pero ang higit na pinag-uusapan, tinuturo ng Panginoon is financial. Nakapokus si Lord sa pera. At tinuturo doon that money is easiest way, meant to test the faith. Amen? Nakita niyo po yun? Yun eh, lalo sa panahon ngayon, sa pandemya. Kaya nakita ko, Lord, salamat po. It is our prayer. We continually pray, Lord, bring more supporters in this church. Amen? Tulungan mo this year, Lord, alam mo yung aming goal. Alam mo yung aming winawagayway ngayon. We want to reach out people. We want to share the gospel. We want to plant. Sa taon na ito, magtatanim kami. Ano itatanim natin? Gospel. It means righteousness. If we share the gospel of Jesus Christ, we plant righteousness. Amen? And we will reach, sabi doon, tayo ay mag-aani ng pag-ibig. Marami magmamahal sa Diyos.
maraming magmamahal sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya excited po ako this year and nawa lahat tayo maging excited bilang mananampalataya ng Church of God Paliparan. Makita natin, maranasan natin how deep, how wide, how great truly the love of God, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. The Lord comforts me. Amen? Amen? Alam niyo po, pagkatapos ng Bible study na yun, tinawagan ako ng leader namin sa men's, sa district. Sabi niya, Pastor, atin ka ha, at ikaw mag-share. Kaya pagkatapos doon sa Bible study, dumiretso pa kami ni Brother Bong. Nakita na lang kami doon. Sinundo ako ni Brother Bong. Bago mag-7, nandun na kami. Nandun na silang lahat. Amen. Salamat sa Panginoon. At alam niyo po, dahil biglaan yon, ano isi-share ko? Dito ako kumonekta kasi napaka-fresh na fresh itong ginagawa ng Panginoon. Although naging iba yung ating sistema ng pag-share doon kasi mga leader lahat yun eh. Lahat ng head ng men's ng Cavite District, yun ang mga sisiran doon. And salamat sa Panginoon. Amen? Doon sa kanyang kabutihan. Kung nakaano kayo sa Facebook, inano ko yun sa Facebook, pinost ko yun sa Facebook. Amen? Coffee break ng mga mananampalataya. At nakita ko doon, yung isang bagay sa mga leaders ay yung genuine love sa Panginoon. Kasi nakita ko doon yung isang men's, pagod na pagod siya, pero siyang pinakamaaga doon, antok na antok daw siya kasi ang dami niyang ginagawa everyday. But because of God's love, nakita niyo po yon, talagang yung humility, yung endurance, yung serving God with joy, yun, magpapatuloy yun sa buhay natin. Kaya ngayong umaga kapatid, bilang mga mananampalataya pa lang, kung hindi pa tayo manggagawa, maintindihan natin itong dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Na ito pong Diyos na ito, naging tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita nating nagmahal doon sa mga taong ito na nagtitiwala sa Kanya. At makita natin kung ano ang ginawa niya at maranasan natin ito sa buhay. Amen? Sabi nga doon kapatid, losses are part of life. Our greatest losses are of loved ones. Amen? Isang mabigat na kawalan sa atin, yung mawalan tayo ng mahal sa buhay. Amen? But praise God kapatid. Sabi diyan, every family goes through the valley of shadow of death. Lahat tayo dumadaan sa mga ganung sitwasyon at mahirap. But sabi nga doon, God's love reaches out to broken heart. Ang pag-ibig ng Panginoon kapatid ay umaabot sa mga broken hearted. Sa mga broken family, inaabot ng Diyos yan. Amen? Amen? Inaabot ng Diyos yan. And sabi doon, whatever your losses or whatever your loss, kapatid, God understand. Ano man ang iyong mga failures, ano man ang iyong pagkatalo, ano man ang mga depresyon, pagkabagsak, distraction na pinagdaraanan mo, naiintindihan, only God can understand. Minsan yung paligid mo hindi nakaintindi sa iyo, pero si Lord naintindihan niya. Amen? Naintindihan tayo ni Lord. Kaya ngayong umaga, unawain natin yun. When your heart is breaking, God cares. Amen? Si Lord nagkikare sa atin, kapatid. Amen? Kaya nga, napakasalamat dito po. It's about, ito po yung ating tinatalakay, it's about love, kapatid. It's about God's love. It is genuine love. Genuine love, kapatid, never change. Amen? It is very beneficial and reliable. No, we will win the victory. It is because of this love. Magtatagumpay ka dahil sa pag-ibig na ito ng Panginoon. Amen? Let's value God's love. Let's value God's love. Amen? Amen? Napapag-usapan natin niya, but ang question is, do you value God's love? Alam mo ba yung ginawa ng Panginoon? Iniwan niya ang kalangitan. Bumaba sa langit para lang sa iyo at sa akin. Makita natin yung mga ginawa ng ating Panginoon, kapatid. Amen? Pinag-aralan natin yan noong nakaraan. Napakatindi ng kanyang ginawa, kapatid. Sabi nga doon, He left heaven to come where we are. Amen? He endured the cross to come where we are. Amen? Tiniis niya ang krus, kapatid, para sa iyo at sa akin. And He offered forgiveness and kinakatagpo niya tayo. Amen? Minahal tayo ng Diyos. At ito po ang ating tinatalakay ngayon. Ito po yung ating, yung team natin, yan, about genuine love, kapatid. Amen? Amen? Pag sinabi natin genuine love, unawain natin yung genuine love. Siguro, i-relate natin ito sa kanta, how deep, how wide, how great this genuine love, kapatid. Very important. Kaya hindi lang natin basta pinag-aaralan yung genuine love. Gaano ba ito kalalim? Gaano ba ito kalawak? Gaano ba ito kadakila? Yun ang gusto ni Lord na paunawa sa atin.
Because it will change your lives. It will change our lives. Marami tayong pwedeng pagdaanan. But because pag naunawaan natin itong genuine love na ito, kapatid, and ano bang manais ng message na ito? God wants us to be influenced of this kind of love. Nais ng Diyos na maging ganito rin yung ating pagmamahal sa Kanya. Amen? Taglayin natin. Amen? Tayo po ay ma-impluensyahan ng ganitong klaseng pagmamahal. Kasi itong magbibigay sa ng tagumpay. Pag hindi ganito ang klase ng iyong pag-ibig, kapatid, genuine love, kapatid, malalim yan, malawak, napakadakilang pag-ibig na siyang nagbago at nagpahala at nagbibigay ng katagumpayan sa buhay natin. At ganun din yan sa atin personally, kapatid. And ito po yung ating tinalakay, yung una. 3 points po ito. So isa-isa natin siyang tinatalakay. Next week, matatapos tayo dito sa series na ito. Sige. Ayan, sabi dyan, what can we learn about God's genuine love? Ano nga ba yung matutunan natin dito po sa pag-ibig ng Panginoon, sa genuine love of God? Ito yung number 1. Ano yung number 1 natin? What can we learn about God's genuine love? Number 1, God's love bring Him where we are. Amen? God's love bring Him where we are. Amen? Nakita natin, sinabi ko kanina, siya mismo'y bumaba sa langit. Pinagtiisan niya ang cross. The shame, the suffering, the death, with joy. Kapatid, it is because of love. Kaya sa buhay natin, makita natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, if we have a genuine love sa Panginoon, talagang, even there is a shame, there is suffering, there is death, we can serve God with joy. Very important po yung kapatid. Nawa, marating natin yan. Marating natin, kasi napakahalaga nun. Yun ang nais ng Diyos sa pag-aaral natin sa Kanyang, patungkol sa Kanyang genuine love sa atin, na ma-impluensyahan tayo. Amen? Na ito talaga ay patuloy na magbago sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ito'y naintindihan natin gaano kalalim, gaano kalawak, gaano ito kadakila, it will change ng iyong buhay. Amen? Napakahalaga niyang, kapatid. Amen? At ngayon, pinaunawa yan sa atin. At ito ngayon yon. Ilan sa mga natutunan natin, what can we learn about genuine love of God? God's love bring Him where we are. Amen? Kahit sino ka pa, ano ka pa, amen? Ano pa man ang ating kondisyon, kahit napakarumi, napakapangit ng mundo, kapatid, lalo sa panahon natin ngayon, pero ang Diyos natin, nagkatawan tao, bumaba doon para abutin tayo. At ito po yung pangalawa, kapatid, what can we learn about God's genuine love, kapatid? Second point, what can we learn about God's genuine love? Number 2, sabi diyan, kapatid, God's love causes Him to enter into our pain. Sabi ko kanina, this world, kapatid, ang mundo natin dito, araw-araw, amen, puno ng pain. Amen? So much pain in this world, kapatid. Kahit ang Panginoong Yesus, nung siya'y bumaba rito, naranasan niya matinding pain. Para lang sa iyo, para sa akin. Because He loves us so much. Amen? Kaya nga, napakahalaga nun. Paano tayo, kumusta ang buhay mo? Paano ka tumugon? Paano ka nag-respond sa ipinakita ng Diyos na pagmamahal doon sa krus, kapatid, sa iyo at sa akin. Amen? Kaya nakita natin yon. Amen? Hindi ko alam kung ano ang buhay natin at condition, pero alam ng Diyos. Pero ngayong umaga, pinapaunawa ng Diyos. Ano ang iyong naging tugon ngayon sa buhay mo, sa pag-ibig na iniyayag ng Panginoon doon sa krus, kapatid? Amen? Makasalanan pa lang tayo. How much more na ikaw at ako ngayon mananampalataya na. At nakita natin sa buhay nila Mary, ni Martha at ni Lazarus, kapatid. Ito po yung ginawa niya. God's love causes Him to enter into our pain. He entered to their pain. Nakaranas sila ng pain, itong magkakapatid na ito. Kasi nagkasakit at namatay si Lazarus. Amen? Pwede niya sabihin, Lord, binuhos ko pa naman yung pabango na halaga 1 taon. Tapos, hinayaan mong mamatay. Sabi nga ni Mary dyan, kung nandito ka, hindi siya mamamatay eh. Matindi pa yung kanyang pananalig sa Panginoon. Kumusta po ang pananalig mo sa Panginoon? Gaano katindi pananalig mo sa Panginoon, kapatid? Naniniwala siya, nabubuhay eh. Amen? At maiintindihan din natin na yung pag-ibig ng Panginoon, why He came? Of course, to give life. Kaya nakita natin si Lazaro na buhay dyan. Amen? Practically. Amen? Naranasan talaga yung patay na, 4 na araw nang namatay, nangangamoy na, binuhay niya. It is because of His love. Kaya sa buhay natin, marami tayong pinagdadaanan na maraming patay na ang hanap buhay, patay na ang relasyon sa pamilya,
relatives, amen? Patay na ang hanapbuhay, patay na ang pag-asa. Yun, marami ngayon. Maraming nararanasang kamatayan. Pero nakita natin si Lazarus, 4 araw na matay at nangangamoy na dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Walang pwedeng makapigil. Ganong kadakila yon. How deep, how great, how wide, kapatid, ang pag-ibig na yan, kapatid, na ma-value natin sa buhay natin. Amen? Amen? Nasaan na ba tayo? Kumusta na ba ang ating buhay ngayon? But ito po ang naranasan nila, kapatid. Ito'y matutunan din natin sa buhay nila Martha, Mary, at ni Lazaro, kapatid, na ang Panginoon, sabi nga doon, beside Jordan, sila po ay matindi ang kanilang ministeryo. Pero talagang dahil mahal niya, kapatid, tao na siya niyan, siya po'y napapagod na pero dumiretso pa siya kila Mary at Martha at Lazarus. Amen? Kung saan sila nandun. At the same time, itong magkakapatid na ito ay nakaranas ng pain, and God's love caused him to enter into pain. Hindi lang siya pumunta ron at tiningnan sila, but God enter. Amen? The Lord Jesus Christ enter into our pain. When we say enter, kapatid, ano ibig sabihin niyan? Join. Nag-join si Lord Jesus Christ doon sa kanilang naranasang pain. Nag-penetrate si Lord, nag-step out si Lord doon. Humakbang ang Panginoon into their pain. Amen? Naki-join sa kanilang mga pain, kapatid. Kaya po ito unang dapat nating malaman ngayong umaga. Sabi mo nga sa katabi mo, God knows your pain. Amen? Alam ni Lord yan. Pwedeng tayo, hindi ko alam kung anong pain mo, hindi nyo alam kung anong pain ko. But God knows our pain. Amen? And He enter. He join. Kaya napakahalaga nun. Kaya pag hindi natin na-realize, hindi natin naintindihan yung pag-ibig ng Diyos, that's why we ignore. Binabaliwala natin yung kanyang ginawa sa krus. Na siyang nakakaalam kung anong pain na pwede nating maranasan at gaano kadami pain natin dito sa mundong ito. Our world full of pain. Punong-puno ng pain ang mundong ito. Matindi ang nararanasan na pain. Always remember, kapatid, God knows your pain. God knows the pain of our families. Siya ang nakakaalam at nakakaunawa nun. At gusto niyang jumoin. He wanted to enter into our pain. Kaya hindi ka nag-iisa. Kahit nag-iisa ka lang, may kasasamahan ka ng Diyos. Amen? Kaya makikita natin yung recovery, yung healing, yung victory. Makikita natin, mararanasan at mararanasan mo yan kapag ikaw at ako'y dumaan sa mga pain. Amen? Kasi whether we like it or not, dumadaan talaga tayo sa pain. Kasi yun ang buhay sa mundong ito. That's why we need God. We need to acknowledge God. Kaya siya gumawa ng paraan. Bagamat sa Diyos, iniwan niya ang langit, kapatid, para lang. Amen? Para lang katagpuin tayo at mag-enter kasi alam niya ang pain dito. Kahit siya nakaranas ng pain sa mundong ito. Dahil sa atin, kapatid. Because God loves us so much, kapatid. Mahal na mahal tayo. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah! 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 Amen? God knows your pain, kapatid. Amen? God knows your pain. Sabi diyan, kapatid, ito po. We all have our days where we feel we can survive. Amen? So, ibig sabihin, we all have. Amen? Lahat tayo ay sa buhay natin, may panahon tayo, kapatid, na where we feel, nararamdaman natin we can survive. Parang hindi tayo makakasurvive. Sino nakakaramdam? O ngayon, meron bang may ganun ba sitwasyon ngayon dito na nararamdaman mo sa buhay mo, itong mga panahon mo ngayon na parang hindi ka magtatagumpay. Parang, o may kinakaharap ka na we can survive. Parang hindi mo malalagpasan. Parang hindi mo mapapagtagumpayan. Ulitin ko po. We all, lahat tayo, we all have, meron tayong ganyan. Lahat tayo dumadaan dyan. Sa yung mga panahon na nararamdaman natin where we feel we can survive. Sitwasyon, dumadaan. Lahat tayo dumadaan dyan, kapatid. Sa mga ganyang klaseng sitwasyon, kapatid. Amen? 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 Ano ba yung mga sitwasyon na pinagdaraanan natin minsan na hindi na tayo, parang we can survive, parang hindi natin mapapagtagumpayan. Isa na ito,
Sometimes dreams are shattered. Amen? Kasi marami ngayon sa panahon ngayon, mangarap ka! At maraming nangarap, and yung pangarap, shattered, nawasak. Amen? Nawasak yung pangarap. Amen? Tayo po ba may pangarap na nabasag, nasira yung ating pangarap? At sometimes, ito po, napipil natin yan na parang hindi ko na kaya, wala na akong gana sa buhay. Parang hindi ko na alam kung paano pa ako uusad. Ano pang gagawin ko kasi yung dreams ko are shattered. Nawasak na yung nawasak na yung aking pangarap. Amen? So, lahat tayo dumaan dyan. Maaaring ng kabataan mo, amen? O ngayon sa buhay natin, ano pa? Mga dumadaan sa buhay natin, naramdaman natin na somehow parang hindi na tayo makasurvive. Friends may fall apart, amen? So, dito sa mundong ito, napakahalaga ng kaibigan. At minsan, ang kaibigan, yan, may fall apart, kapatid. Dumadaan tayo sa ganyang sitwasyon na ang ating sitwasyon, dumadaan tayo na gumuho ang ating pagkakaibigan. Yung pagkakaibigan ay gumuho. At minsan, nagdudulot yan ng mga nararamdaman natin yan na parang nakakawalang gana na. Amen? Amen? We all have our days. Meron tayong ganyang panahon at sitwasyon sa buhay na ito, kapatid, na talagang parang we feel we can't survive, hindi na tayo makakasurvive. Ano pa? Loved ones may hurt us. Amen? Pamilya mo, mahal mo, pero sinaktan ka. Napakahirap ng ganun sitwasyon. Amen? Kaya marami ngayon sa pamilya, di ba? Na inaasahan niya na magmamahal sa pero nasaktan. Ayan. Dumadaan yan eh. Merong ganyang panahon. Marahil, sitwasyon mo ngayon yan. At somehow, nakakaramdam tayo, we feel we can survive. Parang, yan. Pahirap na siyang pagtagumpayan. Amen? Ano pa? Finances may worry us. Ayan. Na dahil sa finances, nagwo-worry ka dahil sa finances, naramdaman mo, dahil sa finances, we can survive. Parang, yan, parang, hindi ko nakakayanin. Amen? Tama po ba ito? It is true? Tama, kapatid eh. Di ba? It is true. Nararamdaman po natin at nararanasan natin yung mga bagay na yan, kapatid, sa mundong ito na somehow nagaano sa atin ng parang hindi na tayo magtatagumpay, kapatid. Parang hindi na natin kakayanin. Ano pa? Ito, sickness may overtake us. Lalo ngayon, ang daming nagkakasakit ngayon. Kasi wala na, hindi makapag-exercise, bawal lumabas, bawal mag-basketball. Kaya ngayon, nakita natin, sa TV, nakita ko, pinupunay, mayroong lugar na nagbabasketball sila. Tinatanong na ngayon ang kanilang mayors, ang kanilang kapitan, yun, damay pa. Dahil ang mga tao gusto na talagang magpa-healthy. Dahil wag hindi, magkakaroon ng sakit. Kasi somehow, delikado. Kaya ngayon, maraming may karamdaman. Nakikita natin. Praise God, tayo. Amen? Nakakarating pa tayo sa church, kapatid. Amen? So sickness may overtake us. Whether you like it or not, sa mundong ito, nararanasan yan. Dito sa mundong ito, kapatid, we all have our days. Nararanasan natin to where we feel we can survive. Iba-iba yung ating pwedeng maranasan sa mundong ito, kapatid. Amen? Somehow, sabi dyan, we may even lost people we love. Yung minamahal. Amen? Marami ngayon ang nawalan ng pamilya. Minamahal. Tatay, nung nakaraan, kung napanood nyo sa TV, ilang bata yun, ang liliit. Tapos wala na silang nanay. No, naalala niyo yun, kumakanta? Ang napapanood ng mga anak ko yun, sabi ko, napakahirap. Yan ang buhay sa mundong ito. Hindi mo pwedeng mahalin ang mundong ito. Do not love the world. Love God. Do not love the world. Love God. Yun ang tinuturo sa atin. Kasi kawawa tayo pag minahal mo mundo. Yan yung mararanasan natin. Somehow, ito po yan. Kaya si Lord gusto niya mahalin natin siya. Kaya una siyang nagpadama ng pagmamahal sa atin. Pinadama niya eh. Pinadama ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Iniwan niya ang karangyaan, ang kayamanan, ang trono, ang kalangitan. Para lang sa iyo, para sa akin. Pinagtiisan niya ang krus. The suffering, the shame, the death. With joy. Grabe talaga si Lord.
Anong tinuturo ni Lord? Gusto niya ma-impluwensyahan tayo niyan. Gusto ni Lord ma-impluwensyahan ka ng genuine love niya. Yan ang gusto niyang ipaunawa. Kasi pag hindi natin yan naintindihan, hindi natin yan nalaman, kaya through God's Word, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos na tinuturo sa atin ngayon kung paano si Lord magmahal. Ang pag-ibig niya is genuine. Amen? Because of His genuine love, He come where we are. Pinuntahan niya tayo kung saan ka. Nasaan ka? Pupuntahan ka ng Diyos because of His love. And He will enter, it will cause Him to enter into your pain. Siguradong may pain tayo, lahat tayo dadaan sa pain. Diyan ng buhay sa mundong ito. But God's love for us will cause Him to enter your pain. Kaya nakita natin ang bigat ng pinagdaanan nila Mary ni Martha. But praise God, there is God who entered their pain. Because God's love is genuine love. Lalo na, ikay nanampalataya. Kaya makita natin yon, makasalanan pa lang, minahal ka na. Hindi ibig sabihin magpatuloy tayo sa kasalanan dahil mahal tayo. Ang tinuturo nun, lalo na ngayon, nampalataya ka na. Nandyan ka na. Amen? Amen? Kaya pinapaunawa ni Lord, unawain mo kung gaano kita kamahal. Gusto ni Lord matutunan natin how deep, how wide, how great His love for you and for me. And let God influence us sa kanyang klaseng pag-ibig niya sa atin. Kasi hindi biro. Kasi ito tayo eh. Pwede nating, dahil ito ang buhay sa mundo, we will feel can't survive, kapatid. But praise God, sabi dito kapatid, amen? Maranasan man natin yan dahil nandito tayo sa mundong ito. Amen? But God will always be there to guide us through even the toughest of times, kapatid, kahit gaano katindi problema mo. Especially tayo mga mananampalataya. Amen? Amen? God will always be there. Amen? Marahil ang pamilya mo, sino mang inaasahan mo, hindi mo maasahan. Pero God is always there, kapatid. Patuloy niya tayong gagabayan. Amen? Guide us through even the top, kahit doon sa matinding problema mo. Diba? Mostly, ang tao ganun eh. Pag walang problema, kasama mo. Pag may problema na, hindi mo na mahanap. Di ba? But si Lord, kapatid, amen? Never lose faith. Ito yung tinuturo sa atin. Kaya wag mong hayaan mawala yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hold on to hope, kapatid. Amen? Hold on ka doon sa pag-asa mo. Trust in God always. Patuloy kang magtiwala sa Panginoon kasi hindi biro ang buhay sa mundong ito. Amen? Kaya tayo malalagay doon sa mga sitwasyon, napakahirap na sitwasyon, na tayo po ay hindi nanampalataya sa Panginoon. Huwag natin hayaan mawala ang pananampalataya. Panghawakan natin ang pag-asa na yan, sapagkat tapat ang nangako sa atin, ang mga pangako niyan, kapatid. Amen? Let's have confidence doon sa hope na binibigay ni Lord sa atin. At the same time, trust God always. Magtiwala tayo lagi sa Panginoon. Huwag ka mag-aalinlangan sa Panginoon. Kaya ituon mo yung paningin mo sa Panginoon. Kasi isa sa nag-aalis ng ating pananampalataya, pag inalis na natin yung paningin sa Panginoon. Kaya maraming mga nanampalataya na ang kanilang pananampalataya, ayun, parang unti-unti nang nawawala. Na siyang katulad ni Pedro, naging dahilan ng paglubog. Tayo po, we will drown, kapatid. Yun ang nakakatakot doon. Kaya ibalik mo ang paningin sa Panginoon. Kasi si Lord, kapatid, amen, God is always there. His love for us. Amen? Kaya ang pag-ibig natin, the reason why we are here, because of God's love. At yan yung binabalyo mo. Why you go to church? Kasi mahal ko si Lord. At ito ang nais ng Panginoon. Sabi ni Lord, forget not the assembly. Huwag mong kaligtaan ang pagdalo. Alam niyo po yung pagbabaliwala, it will brings a fallow ground. Yan ang nagpapatigas ng puso ng isang tao. Yan ang walang saysay ng buhay ng isang tao. Kaya napakahalaga po noon, maintindihan natin itong salita ng pag-ibig ng Panginoon ngayong umaga, kapatid. God knows your pain. God loves us so much. And this genuine love of God for us, kapatid, will cause Him to enter into our pain. Amen? Minsan, sa mga kabataan, hindi pa kayo dumadaan o hindi natin alam. But all of us, dumadaan talaga sa matinding pain. At pag dumaan ka na sa matinding pain, maiintindihan niyo itong sinasabi ko. Amen? So ngayon pa lang, kung hindi ka pa nakaranas sa matinding pain, kapatid, but be reminded of God's Word. Amen?
Sabi doon kanina, never lose faith, hold on to hope, trust in God always. Kasi whether we like it or not, it is the life in this world, kapatid. Talagang full of pain ang mundong ito. Amen? Whether you like it or not, dumadaan yun. But ito po yung importante. Panatilihin natin ang pananalig at pagtitiwala. Amen? Panghawakan natin ang pag-asang meron tayo sa Panginoon, kapatid, at magtiwala tayo araw-araw because God will always be there sa atin. Walang iwanan dyan sa Panginoon. Hindi kanya iwanan kahit iwanan ka ng taong mga inaasahan mo sa mundong ito, but God will never leave you nor forsake you because He loves us so much. His love is genuine. Kapag may pain ka, He will enter into your pain. Kaya kahit dumaan man tayo, kahit ito ang buhay sa mundong ito, full of pain, pero natapagtagumpayan natin, nakakasurvive tayo. It is because of God's love. Because He He helped us. Tinutulungan niya tayo. Hindi tayo nag-iisa doon sa mga pain na meron na pwede nating danasin sa mundong ito. Ganong kaganda yung relasyon sa Panginoon. Amen? Ganong kaganda, amen, i-value natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin sayangin yung pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, kapatid. Amen? Sabi nga dyan, kapatid, ito po, everything that God allows to come our ways is always with a purpose. Amen? So bilang mananampalataya, walang aksidente. Whatever God allows into our lives, kapatid. Amen? Sabi dyan, everything that God allows to come our ways is always with a purpose. Amen? Sabi dyan, He uses even the greatest error. Amen? Sino rito ang hindi nagkakamali? Taas ang kamay. Amen? So lahat tayo, yan ang buhay natin sa mundong ito kasi nasa laman. Magkakamali tayo. Pwede tayo makaranas ng greatest error, matinding error, and deepest pain. Pero nakita natin, ito po, ginagamit niya itong mga greatest error and deepest pain natin. Amen? To mold us into a better person. Taas ang kamay ng gusto maging better person. Taas ang kamay. Amen? Yeah. Pag hindi ka nagtaas sa better person, magiging kabaliktaran nun? Diba? So, if you want a better person, kapatid, makikita natin, somehow, ito, realidad, pwede kang dumaan sa greatest error and deepest pain. Yan ang buhay sa mundong ito. Pero gagamitin niya ng Diyos to mold us into a better person as a believers of Jesus Christ. Kaya whatever, kaya kahit masakit, kahit mahirap yung pinagdaanan natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi sabi ni Lord, in everything give thanks as a believers of Jesus Christ. Kasi that is the will of God. Yan ang gusto ng Panginoon. Because that He has a purpose. Meron talagang magandang purpose lagi si Lord. Ano man mangyari sa buhay mo, whatever pain and troubles, even the greatest error, kapatid, even the deep, malalim na pain, matinding pain, gagamitin niya yan sa iyo for you to become a better person. Amen? Nakita natin, yan si Lord. Kasi mahal niya nga eh. Amen? Let's value God's love, kapatid. Amen? Maging mapasalamatin tayo kahit tayo ay dumadaan doon sa mga sitwasyon, kapatid. Amen? Na meron tayo. Amen? Sabi diyan, kapatid, ayan, ito po, ito ang kahalagahan. Bakit natin kailangan pasalamatan yung mga troubles? Sino rito may mga troubles nitong linggo na ito? Nainis siya, nagalit siya, nawalan siya ng gana. Pero sabi ni Lord, in everything give thanks. Mananampalataya ka, pasalamatan mo lahat. Why? Those who thank God, even trials. Nakaranas ka ng trials, nagpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Ito yung part natin. Gusto ni Lord, magawa natin itong part natin. Anong part natin? Kapag dumadaan tayo sa trial, thank God even in trials. Ano yung part ng Lord? Turn the burden into blessing. Yung burden mo nagiging blessing. Yan ang buhay ng mananampalataya. Dahil nandito tayo sa mundong ito, whether you like it or not, we will undergo doon sa pain and trials. Anong gagawin mo? Always thank God. Believers ka. You are children of God. You are citizens of heaven. You are holy people of God. So dadaan ka pa rin sa pain because nandito tayo sa mundo. Kaya huwag natin pagkamahalin ang mundo kasi kahit children of God, citizens of heaven, we are holy people. Dumadaan tayo doon sa matinding error, greatest error, deepest pain, kapatid. Pero thank God pa rin. Salamat. Kasi bakit? Believers ako. Followers of Jesus ako. Totoo akong Kristiyano.
Kaya pinapasalamatan ko lahat ng kahit anong pinagdaanan ko. Kahit gaano kasakit. Kahit gaano katinding trial, pinapasalamatan ko. Yan ang part ko. Sabi mo sa katabi mo, yan ang part natin. Pasalamatan ang lahat. Hindi magalit, hindi mainis. Pasalamatan sa Panginoon. Kasi, tingnan mo, pag nagpasalamat ka na, pinasalamatan mo yung problema mo, anong gagawin ni Lord? Turn the burden into blessings. Kaya pag hindi natin ginawa yung part natin, lalong yung burden natin, lalong nagiging heavy burden. Yan. Sabi nga, kailangan pa bang i-terrorize yan? Yan. Kailangan pa ba talagang, sabi nga, kung wala pang malagas, talagang hindi gagawin. Pag hindi pa talaga, yun. Kailan ka pa magpapasalamat? Amen? Sa mga sitwasyon mo. Kasi kaya nagagawa natin yun, kasi yun, nare-remind tayo, I am a child of God. I am a citizen of heaven. I am a holy people of God. At ito ang nais ng Panginoon. Thank God even in trials. At ito yung part ni Lord. Turn the burden into blessing. So, keep your faith close to your heart. Panatilihin mo ang pananampalataya sa Panginoon. Paghariin natin ang pananampalataya in God. Nakita natin, dahil dito, kapatid, ito ang kailangan maghari sa atin. Huwag ang fear. Amen? Paghariin natin ito. Pag wala ito, sabi ko nga pag wala ito sa puso natin, fear ang nandyan. Pag ito naghari sa puso, wala ang fear. Ngayon, pag naghari ito, panatilihin natin yan, kapatid, ito mararanasan mo. Yan, yung provision ng Panginoon sa buhay. Tasan kami na gusto ng provision ng Panginoon. Amen? So keep your faith close to your heart. Be thankful, even in trials. God will turn the burden into blessing. Palakpakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Yan po ang nais ng Panginoon. Ganon si Lord. Pag na-appreciate natin yung pag-ibig niya, yun, talagang masarap mabuhay sa mundong ito na lumalakad ka na may Diyos. Amen? Amen? Kaya kahit ano pa man ang kondisyon mo ngayon, alamin mo yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo po si Lord, sabi nga doon, sa buhay ni Mary, ni Martha, di ba? Kaibigan sila ni Lord, mahal sila ng Panginoon. Mga mananampalataya sila ni Kristo, mga followers of Jesus Christ, si Mary, si Martha, at si Lazaro, tatlong magkakapatid. Pero nagkasakit si Lazaro at namatay. Bago pa lang dumating si Jesus, nangangamoy na 4 na araw. Amen? Galing pa siya sa ministeryo. Matindi ang ginawa niya doon beside Jordan. Powerful ministry. Powerful works. Matindi. Pero nakita natin kahit pagod na dahil sa pag-ibig niya, pinuntahan niya pa rin ito. Hindi ka pwedeng pabayaan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos. Yun pong tinuturo sa atin, kapatid. Na minsan naramdaman natin parang pinabayaan. No! Hindi yung galing sa Panginoon. God's love never changes. Unfailing love. Amen? Talagang we will enjoy this life, kapatid. Kaya ano po ang tinuturo sa atin? Ito po ang sabi, entering the house of mourning. Jesus, si Jesus po yan. Jesus entering the house of mourning. Kapag ikaw, ano yung sabihin ng mourning? Nagdadalamhati ka, nagigrib ka, dahil sa naranasan mong pain, dahil sa naranasan mong sitwasyon, ano mangyari sa'yo? Men, magdadalamhati ka. Jesus entering the house of mourning. Jay, pwede mo dagdagan ng Jesus yan. Dagdagan mo ng Jesus yan, ha? Yan. Ito po, kapatid, Jesus entering the house of mourning, or God entering the house of mourning. Bilang mananampalataya, ba't nandito tayo sa mundong ito, dumadaan tayo sa mga iba-ibang pinagdaraanan natin. Pero ito yung magandang words ni Lord. Bilang mananampalataya, God will enter, God will join. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kaya talagang makita natin yung pag-asang malaki na anuman ang pinaranas mo ngayon, kahit mabigat yan, dahil nagtitiwala ka sa Panginoon at pinasasalamatan mo pa, God will turn it into blessing. Magiging biyaya pa yan sa iyo. Ganyang ka-powerful ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ito po, gusto ko mapanood natin ito. Ma-remind tayo na praise God, na ma-appreciate mo. Hindi man natin naranasan to, pero marami. Sa panahon ng pandemic, sa panahon ng mga nagdaan, maraming nakaranas ng sitwasyong hindi maayos, kapatid. Nakaranas ng mourning, kapatid, ng matinding dalamhati sa buhay. Pighati. Sige, matinding
marami po nangyayari sa mga mundo natin. Amen? Wala na ang kanyang ipinundar na bahay. Lahat kami dito wasak. Walang itinira para sa mahigit 500 pamilya. Saan pa kami magkapaganap buhay? Dito lang kami sa dagat nag-asa. Naiiyak ako eh. Bakit mo naiiyak? Ay, naawa ako sa buhay ko. Kaya hard-earned, pinagpawisan. Pagkatapos ganyan lang. Problemado po tayo considering na malaki ang damage sa ating mga infrastructure. Yung sa general fund natin ay rine-align natin, rine-program sa COVID. Kaya humingi po ako ng tulong sa national government. Sa totoo lang, tinanggap na po namin na di na po talaga wala na Kasi kagaya sabi mga pinsan ko rin kahit damit wala po sila na sa Walbaser. Hindi nga po namin alam kung saan po kayo magsisimula Opo, hindi po namin alam kung ano po unahin namin. Can you imagine your sister being delivered in a jar? You know what I mean? Yung hindi mo na alagaan, di mo man lang nabisita, di man lang kayo That's the hardest part. We didn't see her. None. Jesus entering the house of mourning. Amen? Yan ang ating Panginoong Yesus. Amen? Bilang mananampalataya, mahal na tayo. At pag may mga pain tayo, may mourning, He enter, kapatid. Kaya ulitin ko po yung kanina, everything that God allows to come, our way is always with a purpose. Yan. Kaya maintindihan ng mga tao na yon. Maintindihan natin na whatever God allows with a purpose, kapatid. Amen? Gusto niya maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos na yan at maimpluwensyahan tayo ng pag-ibig na yan para maitama yung ating mga buhay. Amen? At yan ang magbibigay. Si Jesus po, nakita natin, matindi pinagdaanan niya. Siya yung magandang halimbawa natin. Pero nakita natin na pagtagumpayan niya. Kasi nandun yung unfailing love. Nandun yung genuine love. Sa buhay mo, sa buhay ko, napakahalagang maghari yung genuine love na yan. Patuloy nating asamin at idalangin na maimpluwensyahan tayo niyan sa buhay natin para magtagumpay tayo, kapatid. Amen? Sabi diyan, kapatid, Jesus, sabi nga doon, Jesus entering. Amen? Jesus entering the house of mourning. Ang Panginoong Yesus ay pumapasok, nagjo-join doon sa mga mourning or grieving family. Grieving life. May nagdadalamhating buhay. Kumusta po buhay natin? Kumusta pamilya natin? Maraming nagigrieve ngayon. Nagdadalamhati. Pero tingnan niyo po, Jesus feeling the pain. Nararamdaman niya yung pain. Minsan, nung kasamahan natin sa bahay, mahal natin sa buhay, hindi naramdaman yung pain mo. Pero si Lord, tingnan niyo po yan. Yan po ang genuine love, kapatid. He feel the pain. Jesus feeling the pain of this grieving family. Kaya tatandaan natin yan. Kung mayroong mga pamilyang nagdadalamhati, buhay nagdadalamhati, i-clear natin yon. Alam mo bang naramdaman niya ng Panginoong Hesus? Amen? Kaya binigay niya yung buhay niya rito. At lahat ng pain natin, amen? Lalo na kung tayo manampalataya sa Kanya, all our pain, kapatid, nararamdaman ng Panginoon yan. Amen? Kaya tingnan niyo po ang reaksyon ng Panginoon. Hindi lang po siya nakatingin, ramdam na ramdam ng Panginoon yung pain mo sa buhay. Amen? Sabi diyan, amen? He groaned in spirit, according to verse 33. He groaned in spirit. Amen? Ibig sabihin, siya po ay naghihinagpis sa mga pain na pinagdaraanan natin. Amen? Kapatid, he was troubled, he was burdened. Nababothered siya, kapatid. Amen? Talagang matindi ang bagbag sa Panginoon. Amen? Nakita niyo po yung genuine love? If we have also a genuine love, we will feel the pain of the people na mga wala pa sa Panginoon. Mapipil natin yung pain. Amen? Sa ating church, sa ating pamilya. Amen? Talagang magkakaroon tayo ng groaning in spirit. Amen? Nagkakaroon tayo ng paghihinagpis, kapatid. Nagkakaroon tayo ng trouble of burden. Ano pa, kapatid? Kaya yun, talagang, amen,
He wept, kapatid. Siya ay umiiyak, kapatid. Alam niyo po, he groaned in spirit, he was troubled. Ano ibig sabihin niyan? Jesus' heart was touched. Anong sunod niyan? Pag binasa niyan, kapatid, Jesus' heart was touched. And he moved deeply. Nung natouch si Lord, he moved deeply. Ano ibig sabihin ng deeply? He moved deeply. He moved unlimited. Kaya si Lord, pag natouch yun, kapatid, he wanted to move deeply. He wanted to move unlimited. Kaya nakita natin, kahit 4 na araw nang namatay, binuhay talaga ng Panginoon. He moved deeply. Kaya kahit gaano katindi ang nararanasan mo, kung patay na relasyon mo sa Panginoon, kapag yun, kaya niyang buhayin. Kung mayroong taong patay na ang relasyon sa Panginoon, paunawa natin yun. Kayang buhayin ng Diyos yan. Kahit nangangamoy na dahil sa pagkapatay. Kaya ang mga patay nangangamoy. Hindi mabangong samyo sa harap ng Panginoon. Kaya yung pananampalataya sa Panginoon, yun kapatid, tayo ay mabangong samyo sa Panginoon. Amen? Ma-appreciate natin yung kapatid. Talagang grabe yung kanyang ano. Yan ang gusto ni Lord. Hindi lang natin pinag-aaralan ng pag-ibig ng Panginoon. Wow! Grabe. How deep, how great, how wide God's love for me in you. Hindi lang yun ang dapat natin malaman. God wanted to be influenced. Yan ang gusto niyang maranasan natin. Kasi yan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Yan ang magbibigay sa iyo ng maraming gantimpala at reward, kapatid. Kasi pag meron tayong ganyang klaseng pag-ibig, we will be touched sa lahat ng mga taong wala pa sa Panginoon. Hindi natin kakayanin ang hindi mag-share sa bawat araw ng buhay. We will be touched. And pag na-touch tayo, God will convict us. It will move us deeply. Magiging unlimited yung gagawin natin. Yan po yung senior ko sa mga leader ng men's. Na napakahalaga as a leader especially. Para magampanan natin ang pinagkatawahala sa atin sa district. Let all the leaders of men's have a genuine love for God. Kasi pag nandoon sa atin ang genuine love, napakahalaga. Doon na pumapasok yung humility. Kaya po ang Diyos, dahil sa pag-ibig niya sa atin na tunay, bumaba siya sa, that is humility. Amen? Dahil sa pag-ibig niya sa atin, amen, nakita natin yung endurance, yung katatagan. Yan ang nagpapatatag sa atin. Gusto nating maging matatag, gusto nating talagang mamuhay with humility, faithfulness. Amen? Gusto nating mamuhay ng maglingkod sa Panginoon with joy. Serving God, done with joy. Serving God is a blessing. If you have a deep or genuine love also. Kaya po napakahalaga niyan. Sa pag-aaral natin na ito, ngayon pa lang matutunan natin, nais ng Diyos na impluwensyahan tayo ng genuine love na ito. Nais niya maging genuine ang love mo sa Kanya. So that you will become strong. Kaya nakita natin ang cross, shame, suffering, and death. Napagtagumpayan niya yung kapatid with joy pa. It is because of His genuine love sa iyo at sa akin. Amen? Kaya napakahalaga po yan. Sabi diyan kapatid, amen, He groaned Himself. Talagang matindi po ang kanyang paghihinagpis sa kanyang sarili. Matindi po ang kanyang paghihinagpis, kapatid. Amen? And sabi dito, kapatid, kaya tandaan natin yan, the deepest level of worship is praising and serving God. Amen? Ang pinaka, o ang malalim na level ng pagsamba sa Panginoon is praising and serving God in spite of pain. Di ba? Sa mundong ito, maraming pain eh. Pero hindi magiging hadlang ang pain para hindi tayo mag-praising and serving God. Di ba? Marami ngayon ang hindi na nagpe-praise and serving God dahil sa dami ng pain. Pero ang tinuturo sa atin, sa panahon ng mga pain na yan, kapatid, ito ang tayo ay nagpupuri, tayo naglilingkod sa Panginoon. That is the deepest level of worship. Kakaibang, yan ang malalim na pagsamba. Kahit in spite of pain, thank God during trials, nagpapasalamat sa Panginoon sa panahon ng mga problema, trials,
That is the deepest level of worship, is praising and serving God kahit maraming mga trials, during trials. Trusting Him when we're tempted to lose hope, kahit nawawala na tayo natitempt tayo, minsan nawawala na tayo ng pag-asa. Pero ano nangyari? Nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Nakarating na ba kayo sa ganyang kondisyon? Yan po yung kondisyon ng maraming mananampalataya na lalong nagmahal sa Panginoon, lalong na naging malalim, naintindihan, lalong naging kapakipakinabang ang buhay, hindi nawala ng saysay. Naging kapakipakinabang ang buhay kasi sa kabila ng mga pain, na maraming trials, kapatid, nagtitiwala sa Panginoon kahit halos mawala na ng pag-asa, nagpupuri, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Yan po ang deepest level of worship. Yan ang pagsamba. Amen? Nung sabi diyan, kapatid, loving Him when He seems so distant and far away. Minsan may ganung sitwasyon na parang ang layo-layo ng Diyos, parang walang Diyos. Pero nakita natin, yun. Kaya napakahalaga ng paglago. Very important po yun eh. Bakit kaya, paano magagawa ito? Loving Him when He seems so distant and far away. Nagmamahal sa Diyos kahit na parang ang layo-layo ng Diyos. Because He knows the Word of God. Kaya pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, how can we love God? Seems so distant kahit na parang ang layo ng Diyos, parang hindi mo na nakikitang may ginagawa. But the Word of God telling us, kapatid, may mga ginagawa si Lord na hindi mo nakikita. Dahil alam mo yan, still, we can love Him, minamahal natin siya. Nagpupuri at naglilingkod pa rin tayo sa Kanya na kahit parang malayo ang Diyos. Amen? Nakita niyo po yan? Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Amen? And sabi dyan, kapatid, tingnan niyo po, ito mga nararanasan natin, at my lowest point, kapatid, God is my hope. Yan ang mga totoong malalim ang level ng pagsamba sa Panginoon. Nagpupuri, nagsiserve sa Panginoon. Kahit dumadaan doon sa lowest point ng buhay niya, God is my hope. At my darkest moment, dumadaan din tayo sa madilim na sitwasyon, God is my light. Amen? Ano pa? At my weakest point, dumadaan tayo, pinanghihinaan, God is my strength. Yan po yung tinuturo ng salita ng Diyos, kapatid. At my saddest point, kapatid, sa malungkot na sitwasyon, kondisyon, God is my comfort. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon, praising and serving God sa kabila ng mga pain, trials, kapatid, lose hope, na seem so distant or far away, kapatid, ang ating Diyos sa ating buhay. Dumadaan tayo sa mga lowest point, darkest, weakest point, saddest point, but God, kapatid, bilang mga mananampalataya, He give us hope, He give us light, kapatid, strength and comfort because He loves us. Minsan, hindi na-appreciate yun. Amen? Hindi dahil magaling at mahusay tayo, kaya ito tayo ngayon, no? Nawa, na-appreciate mo ito ngayong umaga. Na nung dumadaan ka sa lowest point mo, bagsak ka, madilim yung sitwasyon mo, may hinang-hina ka at napakalungkot ng sitwasyon mo, God is working. Amen? God is our hope. He give us hope, light, strength, and comfort. Naramdaman natin yan. Bilang pastor, yun. Sa mga sitwasyon na ganyan, kapatid, mararamdaman mo yan bilang mananampalataya. Diyan mo makikita. We can say na truly, amen, God's love is genuine. It will cause Him to enter into my pain. Lahat yan, pain. Kapatid, lahat yan, pain. Pero makita natin, patuloy tayo nagpupuri at naglilingkod, hindi tayo nag-give up. Ang sabi dyan, yan po ang malalim na pagsamba sa Panginoon. Amen? Na hindi lang dahil masaya ka, na sa kabila ng lahat ng ito, kapatid, yun. Be praising and serving God, kapatid. Yan po ang gusto ng Diyos. If we understand and experience the genuine love of God, yan, may bibigay. Diyan po natin may bibigay sa Panginoon ang mataas na level ng klase ng pagsamba sa Panginoon. Hindi doon sa puro blessing lang. Amen? Kaya hindi ito biro. Pero ito po yung pinauunawa sa atin yung deepest love of God, kapatid. The genuine love of God, kapatid. Amen? Sabi diyan, alam niyo po, nung nagpunta na si Jesus, hinarap sila Mary, si Martha, at habang
si nakaratay, nakalibing na si ano, no? At nangangamoy na si Lazaro, amen, nung siya namatay na. Those present were aware of His love. Nakita nila yung pag-ibig ng Panginoon. Naramdaman nila, kapatid. Nawa ngayong umaga, yan po yung tinuturo sa atin. Habang nakikinig tayo, nawa. Amen? God wants us to be aware of His love, kapatid. Alam mo ba yung pagmamahal ni Lord sa iyo? Amen? And God wants us, kapatid, to value. I-value natin ang pag-ibig na yan ng ating Panginoon, kapatid. Kaya nga sabi dyan, what compassion. Nakita nila yung habag at pagmamahal ng Panginoon. Yan. Wow, sabi nila. Ang tindi ng habag niya. Himalasakit niya at pagmamahal niya. Doon kay Mary, Martha, maging kay Lazarus. Yan ang Diyos sa iyo. Ganon din si Lord, kapatid. Matindi ang habag, pagmamahal at awa ng Diyos sa bawat isa sa atin, kapatid. Kaya alalahanin po natin ang mga salita ng Panginoon. Sabi diyan, others have promised and failed. Amen? Sa mundong ito, maraming taong pwede mangako sa atin. And somehow, many promises, minsan ganun, ang mga anak, umaasa sa pangako ng magulang, ang mga magulang, umaasa sa pangako ng anak. But somehow, we failed. But God has promised and succeeded. Ang pangako ng Diyos nagtatagumpay. Yan ang hawakan mo, yung pangako ng Diyos, hindi pangako ng tao. He loves you with an unfailing love. Amen? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Pwedeng magbago ang pag-ibig sa iyo ng magulang, ng mga anak, pero si Lord, nakita niyo po yun, gusto ni Lord ma-appreciate natin yan ngayong umaga. His genuine love for you. And God wanted to be influenced of that kind of love, kapatid. Kasi yan ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Sa dami ng pain, sa dami ng trouble, ang daming darkest moment, weakest moment na pwede natin pagdaanan. Maraming mga sadness na pwede natin pagdaanan sa mundong ito, kapatid. Amen? Talagang dumadaan tayo sa matinding pagkabagsak ng buhay. Amen? Pero lahat si Lord may solusyon sa diyan. Amen? And sabi nga doon, kapatid, in our darkest moment, kapatid, in our lowest moment, God is our hope. In our darkest time, kapatid, God is our light, amen. At our weakest point, God is our strength. And our sadness or saddest point, God is our comfort. Amen? Yan, maasahan mo lahat yan sa Panginoon. Ganun si Lord. Walang iwanan sa Panginoon, kapatid. Kaya gusto niya maunawaan natin yung pag-ibig na yan, kapatid. God's love is there, kapatid. God's love is the most powerful love there is. Yan yung hangarin mo. Amen? Hindi ang pag-ibig ng tao, kundi ang pag-ibig ng Diyos. And it is a bond that draw us to God. Ito daw po yung bond, kapatid. Ito yung mag-hold sa atin. Amen? To draw us, kapatid. And motivate us, mag-i-encourage sa atin to serve Him successfully. Amen? Papaano tayo maglilingkod ng matagumpay? Papaano tayo maglilingkod ng matagumpay, kapatid? Ayan. God's love, may kinalaman yan. Kaya without God's love, hindi natin yan, kapatid. God's love is the most powerful love, kapatid. It is a bond. Yan po yung mag-hold sa atin. Amen? Amen? To draw us, kapatid, that draw us to God. Amen? Yan ang naglalapit sa atin. Kaya, damdamin natin yun. Amen? Kaya dapat, kaya mahalaga yung pagtitiwala. Yung pagtitiwala mo sa Panginoon, pagtibayin mo yan, kapatid. Mamuhay tayo. Walk with God every day. Amen? Trust God every day, kapatid, kasi yan yung magbaban sa atin, kapatid, yung pag-ibig niya. Maramdaman mo yung pag-ibig niya. Kailangan mong maramdaman at nararanasan. Bawat araw, yung genuine love na yan, kapatid. Maunawaan natin yan at maranasan sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi yan ang mag-i-encourage sa atin. Amen? Kaya talagang maglilingkod ka sa Panginoon successfully in spite of many pain. Darkest moment, weakest moment, kapatid. Amen? Saddest moment, dadaanan yan matinding pain yan, pero ganun katindi, ganun kalalim, ganun kalawak, ganun kadakilang pag-ibig ng Diyos. Yan ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Amen? Let's value God's love, kapatid. Amen?
At yan ang mag-i-encourage sa'yo. Without God's love, kaya pag hindi mo yan naunawaan, hindi mo yan nararanasan, kaya po sa patuloy na pagtitiwala, kaya nga kahit parang malayo, hindi mo naramdaman, kahit maraming trials, we trust God, we obey God. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, hindi dahil maayos ang panahon, hindi dahil naintindihan mo, hindi ganun ang faith. Ang faith, kahit hindi mo siya naintindihan at naunawaan, pero nagtitiwala ka, binibigay mo yung buhay. Kasi si Lord God is working. At nakikita natin, ipinaparanas niya yung pag-ibig na siyang nag-motivate sa atin, nag-i-encourage sa atin. Kaya makikita mo you will be encouraged to serve God. Kaya nga nakita ko yung nanay na yon, kaya gusto ko siyang pangalagaan. Yung nanay na yon. Ngayon kasi nakita ko, gusto niya maglingkod sa Panginoon. Bakit niya gusto maglingkod sa Panginoon? Bakit maraming ayaw maglingkod sa Panginoon? Nakita niyo po yon? It is because of, pag narinig niyo siya, ganun din ang sasabihin. Bago pa lang siya. Matindi talaga pag-ibig ng Diyos sa amin, Pastor. Nagulat ako, sabi niya, Pastor, ito po yung tithes ng anak ko pa lang yan. Ibinigay niya sa akin yung 9,000. Sa panahon ng pandemya, hindi pa siya nakakapasok sa church. So yun yung importante sa buhay. Importante ang pagpunta sa church. Amen? Pero siya, hindi pa nakakapasok, pero pananampalataya niya sa Panginoon, naranasan niya pag-ibig. Si Lord alam niya ang needs ng church. At nakita ko yun. Nung una, medyo mahirap yung pero tumuloy ako. Ay ko, sige, anong oras pa gusto ninyo? Nakadalawang Bible study pa lang kami. Talagang He blessed the church. Amen? Nakita niyo po yun? Dahil sa pag-ibig. Yan po yung gusto ni Lord na ma-impluensya sa atin. At naalala ko palagi yan, nung tayo bago pa sa Panginoon, talagang yan yung love natin sa Lord. Talagang kahit ibala tayo sa kanyon, kahit saan mo ako dalhin, Lord, gamitin mo buhay ko. Kasi naramdaman natin yun. Nandun tayo sa pagkaunawa at hindi natin. So minsan nakakalimutan yun. Kaya ngayong umaga, kapatid, let's have realization about God's love. God's love is genuine love. And God wanted to influence us of His love, kapatid. Kasi yan ang dapat na buhay natin. Marami na mananampalataya. Sa tagal niya sa Panginoon, hindi niya natutunan ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya makita natin, napakahirap ng sitwasyon na yan. Tandaan natin to, kapatid. Yung pag-ibig na yan ng Panginoon, it will motivate us to serve Him successfully. Hindi biro ito. Hindi to biro, kapatid. Ang maglingkod ka na matagumpay, hindi biro. Because there are so much pain sa mundong ito. Talagang hindi siya biro. Pero nagpapagtagumpayan yan kasi yan. Malinaw sa atin yan. It is because of God's love. Kaya kung tayo lang, wala, bibigay tayo. Amen? But because of God's love, ito yung nag-i-influence sa atin. Yan ang magbibigay sa atin ng encouragement to serve God successfully. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! We give you praise, oh God. Thank you for your love, Lord. Even when all hope is gone, minsan dumarating tayo sa ganon, kapatid. Ito po, minsan hindi natin to na-enjoy kasi baka hindi pa tayo dumarating doon sa parang nawalan ka na ng pag-asa. Ito po, even when all hope is gone, pag dumating ka sa mga ganyang point, tulad na sinabi ko kanina, yung matinding lowest point, yung darkest point, kapatid, yung weakest point, saddest point, all hope is gone, mabigat yan, kapatid. But even when all hope is gone, God knows our pain and His promise remain. He will be with you always. Kaya talagang makikita mo yung tagumpay mo sa buhay. Kasi kailanman hindi ka iwanan ni Lord. Bakit mo siya iwanan? Bakit ka mag-give up? Bakit nag-give up ang tao? Sabihin, hindi mo nakikitang God is with you. Amen? Kahit nawawalan ka na ng pag-asa, makikita mo yan. The word of God remains. The promises of God remain. God's words is reliable. Amen? Yan ay makatotohanan at mapanghahawakan natin yan. May pangako si Lord sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya kahit halos mawala na ang pag-asa mo, amen? So bilang pastor, dumaan ako sa ganyan. Dumating ako sa ganyan. Hindi biro ang magpapastor. Hindi biro kasi iba-ibang mga ugali ang kakaharapin mo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig mo sa Diyos,
And somehow, even we are a pastor, tayo ay dumadaan sa matinding mga pain. Troubles, meron din tayong gano'n. Lowest moment, darkest moment, saddest moment. Pero talagang, dahil patuloy ka nagtitiwala sa Panginoon, nakikita mo yung pag-ibig ng Diyos, kapatid. Naintindihan mo, nararanasan mo, talagang malalim, talagang napakalawak, talagang napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon. And it will encourage us, it will motivate us to serve God successfully. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, hindi matagumpay, hindi dahil sa ganang atin, but it is because of God's genuine love, kapatid. Yan ang reason. Kaya magtatagumpay ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Because may pangako yan, He will never, He will be with you always, kapatid. Even when all hope is gone. Dumarating ka dyan eh. Yan ang tao. Halos mawalan ng pag-asa. Pero si Lord, kapatid, may pangako eh. Alam niya lahat ng sitwasyon mo, yung pain mo, halos mawalan ka na ng pag-asa. But praise God, His promise remain, kapatid. His word is reliable. Amen. He will keep His word and He will be with you always, kapatid. Minsan pa po palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Amen. Salamat sa Kanya, kapatid. Sabi dyan, God has a purpose for your pain. Amen. God allow every pain sa ating buhay. Whether we like it or not, mag-undergo tayo. Yan ang buhay sa mundo. Kahit mananampalataya. But as a believers, God has a purpose for your pain. Tatandaan mo, iba ang pain ng isang mananampalataya. There is a purpose. God has a purpose. A reason for your struggle. Dumadaan tayo dyan, kapatid. And He reward for your faithfulness. Pero hindi, ano ibig sabihin ng faithfulness? Hindi ka humihinto. You never give up. Don't give up. Amen? Patuloy ka. Amen? Even the pastor, tao pa rin ang pastor. May tendency yan, kapatid. But yun nga yung sinasabi natin. Dahil patuloy tayo, dahil nga alam natin ang salita ng Diyos, we know the Word of God, and it continually encourage us. Lalayuan mo ba yan? Ano itutugon mo diyan sa genuine love ng Panginoon? Kaya darating tayo sa punto, Lord, bahala ka na. At tama yung kanina. Babalik tayo doon. Doon sa ating lowest point, yung babang-baba ka na. Amen? God is my hope. Amen? Nung ikaw ay nasa matinding, parang nagdidilim na ng matinding dilim, at my darkest, God is my light. Dumadaan tayo doon sa parang, at my weakest point, talagang hinang-hina ka na, pinanghihinaan ka na. God is my strength. Yan si Lord. And at my saddest point, God is my comfort. Matinding kalungkutan, pero inaaliw ka pa rin yan. He comfort us, encourage us to serve Him, kapatid. At habang sa kabila ng mga yan, kapatid, amen, ito po paunawa ni Lord sa atin. Tandaan mo, lahat ng pain mo, may purpose si Lord. Mananampalataya ka, lahat ng pain mo, kalooban ng Diyos yan. Inalaw niya yan with a purpose. Kahit may mga struggle ka pa, yan ang dahilan ng mga struggles mo. And yan din ang dahilan ng reward mo. Kasi nananatili ka. Hindi ka humihinto. Don't give up. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, don't give up! Huwag kang hihinto sa pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon, kapatid. Amen? Hindi tayo magpapatakbo ng buhay natin si Lord. Amen? Amen? Pag tayo magpatakbo nito, pag ako magpatakbo nito, tandaan nyo, hindi nyo na ako makikita rito. I will give up. Amen? But because of God's love, yan po ang dahilan. Amen? And I acknowledge God's love sa buhay. Amen? Kaya nagpapatuloy tayo. And thank God sa mga ginagawa niya. I enjoy. Hindi lang dito sa loob ng church. Kaya sabi ko, Lord, patuloy kang magbukas. Actually, mayroon pa tayong bubuksan. Amen? Si Kuya Anthony natin, amen, gitarista yan, pero yan ang head ng ating outreach. Sabi ko, ikaw maghawak doon sa isang Bible study natin. Amen? And ako po, inaalagaan ko yung bagong Bible study na yan. Na nakikita ko yung galaw ng Panginoon. Because God wanted to meet our needs. Amen? Kaya kahit anong busy, amen? Siya pa nga hiyang-hiya eh. Pastor, ibigay mo na lang sa iba nung una. Pero nakikita niya na napakahalaga ng tinuturo. Pinapaunawang maigi. Amen? Kaya po, salamat sa Panginoon. Tandaan natin to, kapatid. Learn to commit every situation to God. Ano ang condition mo? Ano ang sitwasyon mo sa Panginoon? Condition mo. Learn to commit, kapatid, every situation
ng iyong buhay, ng iyong mga kondisyon sa buhay. And trust Him for the outcome. Magtiwala ka. Pag yung bagay na yan ay totoong pinanalig mo sa Panginoon, pinagkatiwala mo sa Panginoon, anumang sitwasyon, totoo kasi ang tao talagang pinangungunahan ng Diyos. Pinangungunahan ng Diyos. Si Lord, pag nakatayo lang, tatandaan natin yon. Si Lord, nakatayo lang. Pag hindi ka lumapit, talagang malaking kalungkutan yan. Kasi yun ang faith. Ang faith, lumalapit sa Panginoon. Ang faith kasi, wala na siyang, kaya siya nagtitiwala sa Panginoon eh. Kasi nakita niyang hindi niya kayang asahan yung sarili niya at ang mga taong nakapaligid sa kanya at mga bagay. Lalapit siya sa Panginoon at magtitiwala siya. Yun ang faith. Bakit hindi lumalapit? Bakit hindi kinukomit sa Panginoon? Nagtitiwala sa sarili. Kaya talagang failure ang abutin natin. Amen? But ito po, tinuturuan tayo. Learn. Matuto tayong i-commit. Magtiwala. Ipagkatiwala ang lahat ng sitwasyon natin sa Diyos. And trust Him for the outcome. Magtiwala ka sa kalalabasan yan. Hindi yan palpak. Hindi yan kawawa, kapatid. Amen? Victory. Abundant blessing. Ayan. Healing. Yan ang magiging outcome niyan. If we commit everything sa Panginoon. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Trust Him. Ang outcome niyan, kapatid, hindi kabiguan. Hindi failure. Amen? Learn to commit. Yan lang yung importanteng responsibility natin. Matuto tayong i-commit at pagkatiwala ang lahat sa Panginoon. So that God can move and work. Nakita natin doon, si Lord, actually, pinarating ni Mary at ni Martha, yung kaibigan mo sila sa Rome, may sakit. Hanggang sa namatay na lang. Nung nandun na si Lord, He was, the heart of God, the heart of our Lord Jesus Christ was touched and He moved deeply. Kapag tayo po ay lumalapit, kinukomit natin, nagtitiwala tayo, God will be touched and move. Gagalaw yan. Deeply. Unlimited. Kahit 4 na araw ng patayan, binuhay niya, kapatid. Kaya namangha lahat na nakapaligid doon sa Kanya. Men, people will be amazed doon sa gagawin ni Lord sa iyo because we learn to commit and trust for the outcome. God's love for you never changes, kapatid. No matter what problems you face, how unsettled life because kahit magulo pa buhay mo, siya kasi mag-aayos niyan eh. Amen? Marami kasi, ayusin ko muna ang buhay ko, pastor, bago. No, si Lord ang mag-aayos niyan. Hindi mo kayang ayusin yan dahil makasalanan tayo. Wala tayong magagawa dyan. Si Lord lang may kakayanang mag-ayos ng buhay mo. All we need to do is to learn to commit ang buhay. At kahit na magulo pa buhay mo, lumapit ka sa Panginoon. Kasi siya talaga mag-aayos noon. Hindi mo kaya ayusin yan. Amen? Kaya sa mga bagay, sa lahat ng bagay meron sa atin, sa hanap buhay, trabaho, si Lord na mag-aayos niyan, hindi ikaw. Pag ikaw, palpak yan, mabibigo tayo. Kaya paulit-ulit, talagang puro pain. Amen? So this love ng Panginoon ay talagang mag-aayos, kapatid. Gusto niyang, God wanted to enter. Gusto niya mag-join. Kaya pag sinulo natin, kawawa tayo. God wanted to join to your pain. Yun ang gusto ni Lord, kapatid. Kasi may magagawa siya. Yung magiging outcome niyan, victory sa atin. Amen? Kaya, let's value, kapatid, dito po sa pag-ibig ng Panginoon. The art of love is God. Amen? When we say art, the shape, or the, ang tawag dito, the meaning of love is God. The shape of God. The shape of love is God, kapatid. And that love, kapatid, man, is God at work through you. Man, nagwo-work yan sa atin, yung pag-ibig na yan, yung Diyos na yan. Nagwo-work yan sa atin, kapatid. Kaya magiging maganda outcome sa buhay natin. So sabi dito ng 1 John 14:6, God is love. Man, God is love. So we have come to know and believe the love that God has for us. Kailangan nating lumapit, unawain natin patuloy, alamin natin ang pag-ibig ng Diyos. Tulad ng pagpapaunawa niya ngayong umaga, patuloy nating inumahin at maniwala tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. God is love, and whoever abides in love. Amen? Kaya tayo magmamahal din. Abides in God. Amen? Kaya nagmamahal sa kaluluwa, yan ang mga nasa piling ng Diyos. Amen? And God abides in Him at ang Diyos ay naghahari sa ating mga buhay, kapatid. Amen? So once again, thank God
for His genuine love. Let this love continually influence us, kapatid. Amen? Kaya minsan nakakalungkot, dadaan tayo sa matinding problema, matinding yung talagang lowest point mo, darkest point mo, amen, weakest point mo, saddest point mo. Mahirap siya pero masarap kung patuloy ka magtitiwala. Kung sa panahon ng ganong sitwasyon, ng weakest point, darkest point, kapatid, saddest point ay tayo po ay lumayo sa Panginoon, huminto. Ang sabi ni Lord, patuloy tayo nagtitiwala. Kahit nga parang malayo si Lord. Kahit parang hindi mo naramdaman. No, ang totoo may ginagawa. Tayo lang yan. Yun ang ginagawa ng kaaway na parang walang ginagawa ang Diyos. Pero maraming ginagawa ang Diyos na hindi natin nakikita. Amen? All we need to do is to trust sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Palakpakan natin si Lord, kapatid, sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Hallelujah! Sa next Sunday, pagtatapos ng February, doon natin tatapusin itong pag-aaral natin about God's genuine love, kapatid. Uli, hindi lang uunawa at pinapaalam sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Ngayong umaga, gusto ng Diyos na ma-impluwensyahan ka. Gusto ni Lord na maging ganyan ang ating pagmamahal sa Kanya. Gawin mong tunay, gawin mong genuine ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Kasi pag nandyan yan, you will be touched. Makikita mo. Pag tiningnan mo ang church natin, you will be touched. You will be convicted. And you will move deeply. Gagalaw ka sa church na ito. Naglilingkod sa Panginoon ng unlimited works, kapatid. Amen? Kaya kahit hindi tayo nagkikita, magiging busy tayo. Hindi lang para sa sarili, maging sa Panginoon, kapatid. Amen? At yan ang prayer ko, Lord, gawin mo akong busy sa iyo. Amen? Amen? At especially sa pag-abot ng kaluluwa. Kaya salamat sa Panginoon. Yan nawa, bawat isa sa atin, kung kayo kinukumbik ng Panginoon, mayroong gustong magpabukas ng Bible study, yun. Sabihin niyo po, at kung kaya mo, at pwede, yun. Si 2S, kapatid, ikaw yan. If you are a touch, kaya importante ngayong umaga, Lord, touch me, convict me. Alam niyo po ibig ng touch? You will be touched because of love. Kaya pag hindi mo naramdaman yung love, you will not be touched. Amen. Kaya yung love ni Lord, very important yan. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng mga, ako personally, sa lahat ng mga pinagdaanan kong lowest point, darkest point, saddest point, kapatid, sa buhay. Salamat. Because I continually trust God. Amen. At doon ko nakita yon, doon mo makikita yon. How deep, how wide, how great. Talagang God's love is amazing love. Amen? Amen? It will give us victory. Ito yung nagbibigay ng tagumpay. Kaya tayo lang wala. Amen? Palapakan mo si Lord, kapatid. At sige, siguro, bago tayo manalangin, gusto ko lang kantahin yung isang, sige nga, Ate Lay. Amen? Mas ma-enjoy pa natin ang pag-ibig ng Panginoon ngayong umaga. Amen? Kahit kailan, Kahit kailan. di ka nagkulang. Ako ay nagkulang, ikaw ay nagkulang, si Lord hindi, kapatid. Amen? Pero mahal niya pa rin tayo. Amen? Ang biyaya niya ay patuloy na dumadaloy sa iyo at sa akin. Amen? Amen? Dahil nagtitiwala ka patuloy sa Panginoon. Yes. Hindi nagbabago yan. Salamat, salamat, salamat sa Panginoon. Pasalamatan mo yung pag-ibig niya, kapatid. Mayroong pang planong maganda si Lord sa iyo. Amen? Gusto ni Lord tapusin, kapatid, ang plano niya sa iyo. Say it, gawin natin panalangin. Kahit kailan Di ka kulang. Yes, Lord. Yaya mo sa akin laging laang. Yes, lagi yan, kapatid. In every day, kapatid, sa bawat araw, kapatid, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit wala kang natatanggap na kung ano pa man, anong araw, sa bawat umaga, pasalamatan mo na kagad si Lord. Amen. Kasi mahal ka niya. Minsan pa, for the last time, hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Yes. Yaya mo sa akin laging laang. It is true. It is true, kapatid. Try it. Trust God continually. Sa akin walang hanggan. Oh, hallelujah.
Inibig mo ako. Noon pa man, kahit makasalanan. Lalo na ngayon, na ako'y nanampalataya sa iyo. Inibig mo ako. Inibig. Yes, kapatid. Makasalanan pa lang tayo, inibig na tayo. Ngayon pa kaya, manalik kang tunay. For the last time. Inibig mo ako noon. Give thanks to God, kapatid. Pasalamatan mo yung pag-ibig ng Diyos. Makasalanan pa lang tayo. Ngayon pa kaya, nanampalataya tayo. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo mga ngayaw, kapatid? Hindi nga tayo nangayaw nung tayo makasalanan pa lang. Binigyan tayo ng pagkakataon at ginrab natin yan. Until today, kapatid, let's grab the opportunity. Amen? Titingnan natin yung tinuturo ni Lord. Sabi ni Lord, my love for you is genuine. Is your love for me is genuine? Amen? Yan ang gusto ni Lord na marating natin, kapatid. Kasi yan ang magtatagumpay. Dahil sa genuine love of our Lord Jesus Christ, siya'y bumaba sa trono, mula sa langit, kapatid. Iniwan niya ang langit, ang trono, ang kayamanan, karangyaan. Bumaba siya para abutin tayo. Pinagtiisan niya ang cross, kapatid. Nandoon ang kahihiyang inabot niya, nandoon ang sufferings, nandoon ang death. Pero nakita, sabi ng salita ng Diyos, sa kabila ng lahat ng yun, He served God with joy, kapatid. At siya po ay, kapatid, He received, kapatid, the greatest reward and the greatest exaltation. Matindi po ang parangal ng Panginoon doon. Sa lahat ng mga mamumuhay sa mundong ito na mayroong genuine love sa Panginoon, magtatagumpayan. There is a great reward, there is a great exaltation sa buhay natin, kapatid. We give you praise, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patuloy mo kaming pagpalain. Patuloy mo ingatan ang mga salitang yan. Tulungan nyo kami, Panginoon. Siyasatin nyo kami ngayon. Hawiin nyo lahat ng mga bagay sa isip at puso namin na hindi nakalulugod sa iyo. Palitan mo, Lord, ng paghariin mo ang pananampalataya, ang iyong espiritu. Patuloy mong paghariin yung genuine love, Panginoon, na gagaling sa iyo. At salamat, tulungan mo kaming mamuhay araw-araw with a genuine love for you, God. And we claim, truly, according to your words, it will bring victory, it will bring favor, great reward, and great exaltation sa buhay niya ito, Panginoon. Our labor is not in vain. Help us to trust you and serve you, O God, with joy. Serving you is a blessing. Salamat, Panginoon. Ingatan mo yan. Purihin, luwalatiin ka ngayong umaga. Salamat po. Tulungan mo kami makabalik sa Sunday. Matapos namin ang pag-aaral patungkol, Panginoon, sa iyong genuine love for your deepest, wide, and how greatest love, O God, your amazing love. Ito pong aming dalangin. We bring back all the glory and praise you, O God, in the mighty name of Jesus. To God be all the glory. Amen. Palapakan po natin si Lord.